Kapatid na Tulpo, bago yung ating main topic. Sabi po ni Raf Tulpo, Escudero ni Idol! Escudero at Villanueva, mga bayani ng Senado at ng bansa. Hindi lang ng Senado, pati ng bansa. Itinuring ni Senator Raffy na ang mga bayani sina Chis Escudero at Joel Villanueva dahil sa kanilang naging papel sa pagwawakas anihan na matagal na sigalot sa liderato ng Senado at pagbibigay daan sa bagong mayorya. Sa isang panayam matapos ang special session nitong Hunyo 17, sinabi ni Tulfo na ang pagpanig nila Escudero at Villanueva sa block ni Senator Win Gatchalian na nakatulong upang mabasag ang matagal ng deadlock sa Senado. Ang hero talaga dito sina Senator Chis Escudero at saka si Senator Villanueva. If it hadn't been for them, the future of the Senate is going to be murky and even in the country. Slowly but surely, it is leading destabilization. Let's be magnanimous in victory. Happy ako, happy lahat, happy ang taong bayan. Yan po ang pahayag ni Raffy Tulfo. Okay, hero po. Ang tingin po ng taong bayan, kala Chis at Joel ay mga traidor, mga hudas. Pero pagdating po sa mga Tulfo, hero sila. So diyan po pumapasok, no? Diyan po pumapasok yung pong mga tinatawag nating magkaiba pong pananaw sa mga isang pangyayari ng kasaysayan, magkaiba po yung pananaw sa bawat panig. Kaya lang, ang mamamayang Pilipino po ang nakikita na itong dalawa na to ay traidor at hudas. Kasi po, yun po layunin nila ng pagbaliktad. Di ba? Okay lang po yung layunin nila ng pagbaliktad kasi dati hindi nag-iimbestiga. Dati yung mga tao sa yung Senado ayaw mag-imbestiga sa Blue Ribbon, tapos bumaliktad sila, nag-imbestiga na. Baliktad po eh. Nag-iimbestiga na ulit si Marcoleta at ang Blue Ribbon. Ngayon po, babalik na naman sa hindi pag-iimbestiga ni Erwin Tulfo. Tinitiyak ko po sa inyo, matutulog na naman po. Kaya nga hinalal yan. Ikalawa, totoo ba na pagpapakabayani yung ginawa nila? O para mawalan lang sila ng kaso? Yung mga taong bayan po, hindi po yan mga bobo, no? Hindi po yan tanga. Yan po, alam po nila bakit bumaliktad tong dalawa. Tignan po ninyo, yung hindi bumaliktad si Jinggoy, nakakulong ngayon. Yung mga bumaliktad, wala na pong pinag-uusapan, hindi na po nababanggit ng ombudsman. Narinig niyo po ba? Sino po ang binabanggit ngayon ng mga ombudsman na imbestigahan? Yung magkapatid na Villar. Sino pa po? Si Marcoleta. Yan po, yung mga matatatag po sa kanilang mga prinsipyo. Hindi po natin alam kung tinitiyak ko sa inyo, si Marcoleta, may pahayag na siya. Kahit siya makulong, tuloy ang laban. Hindi ko alam sa 2 Villar. Hindi ko alam sa 2 Villar kung ano po ang kanilang posisyon. Kahit din ba makulong? Malamang hindi. Kaya depende po yan eh. Ito po, Raffy Tulfo, ito pa po, no? Yan yung tinatawag mong bayani. Ang laki po ng ganansya nila. Ang pinili po nila, yung pagkundina ng tao. Gagawin sila ngayong Judas is Lord, di ba? Ganyan na yung tawag kay Villanueva eh. O kaya itong si Chis Escudero, di ba? Judas Iscariote. Okay. Ayan po, tinimbang po nila. Ano ang mas matimbang sa puso nila? Yung sila ay kundina ng mga tao o sila ay makulong. So mas gusto po nila, sa bagay, ganito po kasi ang sitwasyon no? Kung ikaw naman po ay magnanakaw talaga, hindi ko po sila inaakusahan na magnanakaw sila. Kung ako po ay isang magnanakaw, syempre, compromise yung prinsipyo mo. Ganun lang naman po. Ano yung paglalaban mo? Nagnakaw ka naman talaga. Hindi ko po sila tinutukoy ito In general po.
kung ikaw magnanakaw at may nahuli ka, may ebidensya laban sa pagnanakaw mo, may tumitestigo laban sa pagnanakaw mo, di ba? Tapos ipinamumukha sa'yo. Eto, may ebidensya kami laban sa pagnanakaw mo. Eto, mayroon kaming mga testigo laban sa pagnanakaw mo. Tapos inaalo ka, pero mawawala yan pag bumaliktad ka. Eh kung magnanakaw ka, napaka-tempting. Ano yung paglalaban mo? Eh totoo namang magnanakaw ka. Ganun lang po yun para sa akin. Tignan niyo po si Marcoleta. Alam niya na wala siyang kasalanan. Alam niya na yung kanyang sinampang kaso sa kanya ay gawa-gawa lang. Kahit nga siya makulong, alam niya po yung realidad. Alam niya po yung realidad na wala siyang kasalanan. Pansamantala lang to. 2028, iba na Pangulo. Mabibigyan siya ng pagkakataon na kasi ilang taon na lang, 2026 na ngayon. Nasa kalagitnaan na tayo ng 2026. So isang taon na lang yan mahigit. Yung ipagtitiis ni Marcoleta. Kaya yun yung pananaw niya. Laban na to kung laban. Kasi wala siyang kasalanan eh. Pero po, ang isang tao, paano mo ipaglalaban kung talagang magnanakaw ka naman? Wala po akong tinutukoy. Madali pong sumuko pagka compromise ka eh. Pagka nakakompromiso ka po, mayroon kang ginawang kalokohan. Tandaan po ninyo, yung mga tao po, madali po silang gamitin. Madali po silang pabaliktarin, madali pong mawala yung prinsipyo nila kung may ginawa po silang kasalanan. Kasi, iano sa iyo yan eh. Iharap sa iyo, ito yung ebidensya laban sa iyo. Ito yung matestigo laban sa iyo. Yan po yun. Kaya ikaw, Raf, tuwan-tuwa pa eh. Tignan nyo lang itsura oh. Talagang ansaya-saya eh oh. Hindi maitago yung kaligayahan nila. Sa bagay, hindi po lahat ng panahon sa inyo eh. Hindi naman po habang panahon na Marcos nakaupo dyan. Kaya ganyan talaga ang buhay. Ika nga, panapanahon lang yan. Okay. So, in short, sa madaling salita, sa mga taong bayan, hudas po ang tingin dito kay Joel at saka kay Chis Escudero. Pero pagdating po sa mga tulpo, kaya lang, ang nakakatakot po, ang taas sa rating ni Tulpo eh. Kung di ako nagkakamali, second siya eh. Nagtatalo sila ni Leni Robredo sa pagiging second kay BP Sara. Si BP Sara kasi alagwa na eh. Si BP Sara nangunguna, wala nang katapat eh. Okay. Ibig sabihin, may tsansa talaga na itulak nila si Tulfo for presidency. Okay. Kaya ganyan po eh. Yan yung problema. Pag ganyan po yung uri ng presidente natin, yung susunod. Pag si Tulfo po, nako, ang katwiran po niyan. Yung hudas sa taong bayan, bayani sa kanya. Kaya nakakatakot po yan. Okay,